Side, online, palakpakan natin ang ating Panginoon sa umaga nito. Hallelujah! Okay, sino dito ang excited sa umaga nito? Dahil alam natin na may kakaibang gagawin at may kakaibang sasabihin sa atin ng Panginoon. Dahil ang mensahe niya ngayon is very challenging and very convicting. Amen! Hallelujah! Alam niyo po, dito sa on-site, tahimik dahil okay? Okay? So, let's ang puso ng bawat isa, O Lord God, buksan ang aming spiritual ears, O Father God, upang ang mensahe mong ito sa amin ngayon, Panginoon Lord, ay makapasok sa aming puso, O Lord God, at makita sa aming buhay. Panginoon, gamitin mo rin po ako ayon sa nais mo, ayon sa kalooban mo, Panginoon. Lord, narito po ako, Ama, ikubli mo ako sa iyong liburan upang ang kanindigan mo makita sa aking buhay. Panginoon, itinataas natin sa iyo ang mensahe mo sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Okay? So today we are going to talk about the subject na hindi madalas tinatopic o pinag-uusapan sa teaching. Okay, but I believe na kailangan natin pag-usapan ito. Are you ready for the word for today? Are you ready for the word for today? Amen. So if you are ready, open your Bible in our main verse. Okay, yung main verse natin for today is from the book of Acts, chapter 20, verse 35. Okay, kung may Biblia kayo, sabay-sabay, basahin natin. Okay, si Paul po ang nagsasalita dito, sabi ni Paul, Acts 20, verse 35. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Amen? So ito po yung main verse natin. It is more blessed to give than to receive. At sa atin pong supporting verse, matatagpuan po ito sa 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. Okay? Babasahin ko po. Now, I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches of Macedonia. They are being tested by many troubles. So, marami pong pagsubok ang dumaan sa kanila. And they are very poor. Hindi lang po, mahirap na sila, marami pang mga pagsubok ang dumaan sa buhay nila. Okay? But they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. Verse 3, for I can testify that they give not only what they could afford, but far more. And they did it of their own free will. Okay, so verse 4, they begged us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. Verse 5, they even did more than he had hoped. We had hoped. For their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. Okay, purihin po ang salita ng Diyos, yung mensahe na sa atin. Okay. So, I expect sa umagang ito ay tatahimik lang kayo. Lalo na kapag binanggit ko ang title ng ating mensahe sa umagang ito. O ang title ng ating preaching. So, the title of our topic for today is, okay, why do we give financially to church? Actually, church here is tayo, di ba? But I am referring this church dito po sa gawain ng Panginoon. Okay? Why do we give financially? Okay. I know this is a sensitive subject to talk about because money is a sensitive subject. If you read your Bible. Okay. So, if pag hinasa natin yung dito natin, mababasa natin dito that money is one issue to deal with. Okay? Kahit ang Panginoong Jesus,
he also talked about money. Actually, kung meron sa atin dito na nakabasa na ng buong Biblia, makikita natin dito na more or most of Jesus' teaching is about money or it's about stewardship. Okay? Mas maraming beses ng Panginoong Jesus ang about sa kaperahan kaysa about sa langit at impyerno. Okay? Interesting, isn't it? Di ba? Very interesting yung topic natin ngayon. Okay? And many of his miracles and parables is about money. And most of Jesus' teaching ay patungkol sa stewardship. Gaya nga ng sabi ko, most of his teaching is about money. So, if Jesus talk about money, if Jesus talk about leadership, hindi ba natin pwedeng pag-usapan din ang tungkol sa kaperahan? Ano nasasabi ninyo? Tahimik po ang lahat pag-tungkol sa pera. Amen. On-site, online. Hindi ba natin pwedeng pag-usapan about money or about stewardship? Okay, kung ang lagi natin pag-uusapan is about salvation, about the goodness and faithfulness of God sa ating buhay, how to obey God's command, how to pray, the Great Commission, run the vision, pag-usapan man po natin lahat ng topic o yung mga topic na yan, pero kung hindi natin pinag-uusapan about money, then we pastors and leaders are not teaching what Jesus is teaching. And we are not teaching what the Bible is teaching. Tama po ba? I know money is a sensitive matter to talk about. But I am not here. Wala ako dito sa inyong harapan ngayon o parang pag-usapan natin ngayon dito is how to get rich. And I will not share to you how to succeed in life. And I will not share to you how to save for your future because I am not a financial advisor. But I have to address this question. Why do we give financially to church or sa gawain ng Panginoon? Okay, to answer this question, we are reminded that, okay, number one, when we give, we honor God. Okay, sabi nga sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. So, in giving, when we give, we are honoring God. Amen? So, if we honor God, and if we give, dito natin makikita na the blessings na darating sa atin, hindi lang pupuno, kundi lang uumapaw. Amen? Amen. Hallelujah. So, every time we give to the Lord, we are always reminded that we are recognizing that there is a God who is worthy of honor and praise. Okay, when we give to God, we honor Him, and we are expressing our love to Him. Okay, so, mga dahilan pa, bakit tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon is to advance His kingdom. Tama po ba? Upang may magamit po tayo dito sa lugar kung saan po tayo naroroon. Okay, and I want to tell you that giving is a reflection of our heart. Giving is not a money issue. Giving is a heart issue. Kaya paki-check po yung puso natin. Kaya sabi ko, giving is not a money issue. It's Oras mo nga. okay? Dahil, alam niyo ba ang matinding competitor ng Panginoon sa ating buhay? Hindi po trabaho. Kasi minsan lagi natin sinasabi, wala akong panahon mag-church, wala akong panahon mag-pray, dahil busy ako sa aking trabaho. No, actually, the best competitor of God in our life is money. Kaya nga tayo nagtatrabaho para magkapera. Amen? Ito yung matinding competitor ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kaya dapat, check our heart how we handle our money. Okay? Kasi kapag kuripot ang puso natin, hindi natin ma-represent ang generous na Diyos. Okay? So, let me tell you this. Money is powerful. It can reveal who we are. Ganyan po
ka-powerful ang pera. Na kumbaga nare-reveal kung sino po tayo. Amen? Kaya nga sabi sa Mark chapter 8 verse 36, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Okay, sinabi po yan sa Mark chapter 8 verse 36. So anong silbi ng lahat ng bagay? Kung halimbawa, nabibili natin lahat ng bagay na gusto natin bilhin, pero malungkot naman tayo. Wala tayong kapayapaan. Actually, nakikita ba ninyo yung mga mayayaman, ang dami ng pera, pero the truth is, wala silang kapayapaan dyan. Amen? Why? Lagi silang hindi makatulog. Iniisip, baka akyatin sila ng magnanakaw o what. Amen? Hallelujah. So, kahit marami tayong pera, malungkot pa rin tayo. Nararamdaman niyo ba yun? Walang kapayapaan. Hindi guarantee na may pera tayo, payapa na tayo. Hindi rin guarantee na may pera tayo, masaya na tayo. Okay? We have to be reminded that life is not about money. Okay? Yes, aminin natin, we need money, but life is not all about money. Okay? So, kung gusto natin sundin yung sistema ng mundo, okay, go ahead. Alam nyo, hindi po makikipag-compete ang Panginoon sa kung ano yung gusto nating gawin, sa kung ano yung gusto nating gawin sa pera natin, gawin sa buhay natin. He will never do that. Hindi po makikipag-compete ang Diyos sa atin. Because you know what? He has everything. Lahat ng bagay nasa Panginoon. Ang langit at lupa, siya ang may-ari ng lahat ng meron tayo. Lahat ng meron tayo is all from God. Amen. He just only entrusted it to us. Ang Panginoon. Amen. Pero, I want to remind you, pero kapag napunta na tayo, dumating tayo sa sitwasyon na kahit pera natin walang magawa, kapag nagkaroon tayo ng sakit na kahit pera natin hindi kayang gamutin, kapag Gotta go. Bye-bye. Sitwasyon na kahit pera natin walang magawa, na kahit dumating tayo sa troubled life, na kahit pera natin hindi kaya ayusin, we will start to realize that money is not all about, but it's God, that we need God. Amen? Amen. Na kailangan natin ang Panginoon, na hindi lang pera. Okay? At sabi pa dito, giving is an act of worship. And when we give, is an act of saying, Lord, I honor you. Lord, I worship you. And Lord, I love you. So when we give, we honor God. Okay, number 2, we give to what and to whom we value. Okay, so anumang bagay o tao na pinapahalagahan natin, binibigyan po natin yan. Amen po ba? Okay, example, sa mga asawa natin, pinapahalagahan natin, di ba? Binibigyan natin yan, hindi lang yung, ang binibigay natin, hindi lang basta-basta, special pa, amen? Lalo na nung nililigawan pa lang tayo ng mga asawa natin, pag nagre-regalo yung mga yan, yung mga ibinibigay sa atin. Di ba, minsan, na-appreciate natin yun, tuwan-tuwa tayo, nagagalak tayo, dahil kumbaga, yung binigay niya is napaka-special para sa atin. Amen? At ganun din sa mga kaibigan natin. Kapag mahal natin ang kaibigan natin at pinapahalagahan natin, binibigay natin yung the best para sa kanila. Amen? So, sino dito yung mga best friend dyan? Di ba? Alam niyo yung best friend nyo, iba yung ibinibigay ninyo doon sa kaibigan nyo lang. Kasi pag best friend nyo, ito ibibigay ko sa kanya kasi best friend ko siya. Pag friend lang, kumbaga, mas yung ibinibigay natin doon sa taong pinapahalagahan natin. Okay? Pag best friend mo pa nga yan, lagi mong nililibre yan, kahit ikaw lagi yung nanlilibre. Why? Because you value your friend. You value, yung kung pinapahalagahan mo yung samahan ninyo. Okay? Hallelujah. Amen. So, ito yung sinasabi ko na we give to whom we value. Okay? So, kagaya sa health natin, sa kalusugan natin, we value our health. Di ba? So, if we value our health, gusto natin maging maayos yung kalusugan natin, nag-i-invest tayo dyan, bumibili tayo ng vitamins. Tama po ba? May regular check-up tayo. Why? Kasi pinapahalagahan natin yung kalusugan natin. Ganun din, pinapahalagahan natin yung edukasyon
natin sila sa private school. Why? Because we value the education of our children. Kasi mahalaga sa atin yun. So we give to whom what we value. Okay, now, I want to ask you this question. Do you value this church? Pinapahalagahan po ba natin ang simbahang ito? Tahimik po sila. Ang gawain ng Diyos. Pinapahalagahan po ba natin ang simbahang ito? Sino sa inyo, sino sa atin dito ang natulungan ng simbahang ito? Okay? Sino dito yung dahil sa simbahang ito, nakilala natin ang nakilala niya ang Panginoon? Sino dito lang dahil sa simbahang ito, lumago tayo spiritually? Sino dito dahil sa simbahang ito, na-encourage tayo, mas lalo pa tayong lumalim sa ating pananampalataya? Amen. Tahimik na tahimik on site. Amen. Okay, tingnan nyo to. Yung smart tone, yung PCCW, yung CSL, pinapayaman natin. Hindi tayo mapakali pag naubusan tayo ng load. Hindi tayo mapakali kapag malapit na magputol yung internet natin. Amen? Ibinibigay natin doon. Okay, how about dito po sa gawain ng Panginoon? So the point here is, what I want to tell you is, do we value this church, mga minamahal? So we are not begging you, but you should give to those whom you value. Kasi kung pinapahalagahan natin ito, magbibigay po tayo. At magbibigay po tayo. Okay, don't get me wrong, hindi ko sinasabing hindi nyo pinapahalagahan ang church na ito. Hindi ko po sinasabi na hindi sobrang napapahalagaan hindi lang sa okay? Yung nandito I want to tell you this is sinusubukan kahit pasusukan mo tayo sa sandaling oras dahil hindi po ang invited lang dito dahil po sa social distancing by twos. Because of this social distancing, nandyan pa rin po kayo. Hindi pa rin ninyo iniiwan ang gawain ng Panginoon. Okay? Nandyan pa rin kayo. Okay? Kaya the point here is kapag pinapahalagahan mo, kapag binabalyo natin ang isang bagay, okay, sinusuportahan po natin ito. Nagbibigay po tayo. Yun po yung itinuturo natin dito. Yun po yung prinsipyo ng ating Panginoon. Sinusuportahan natin ang church to preach the gospel. Para makainin natin ang ating mga espiritu, para lalo po tayong lumago spiritually. Palawakin ang kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Again, this is to remind you that we are just showing the principle of the Bible. Okay, gaya ng in-example ko, if you value your husband, if you value your friend, you give. So if we value this church, we have also to give to this church. Okay? Number one is, if we give, we honor God. Number two, we give to what we value. And number three, our generosity made this ministry possible. Okay? Hallelujah. So kung babasahin natin sa 2 Corinthians chapter 8 verse 13, sabi dito, ngayon marami ka, tulungan mo yung may kukonti. Para kapag ikaw na yung kukonti, yung marami naman tutulong din sa'yo para lahat pagpapagkay. Amen. So, okay. Kung nakikita niyo po yung mga brown and white envelopes po natin, kung nandito po tayo sa on-site, dito sa church, or kung dyan po sa naka-online, kung meron po kayong nakikita dyan na yung care leaders ninyo may dalang blue bag, okay, wag po natin isnabing yan. Amen? So, yan po ay binibigyan tayo ng opportunity to be blessed. Amen? The more we give, the more we receive. Ito yung mas malalim na dahilan kung bakit may envelopes tayo dito sa loob ng church or bakit may blue bag dyan sa mga naka-online. Dahil po sa mga naibigay
naibigay natin, sa mga naitulong po natin, sa mga ipinagkaloob po natin, ibinalik natin sa Panginoon, nakarating po sa atin ang mabuting balita. Kasi po, yung mga nauna sa atin, yung mga bago tayo, yung mga nauna sa atin, nagbigay po sila. Amen? Kumbaga, hindi po nila pinabayaan. Yung pagiging generosity nila, pinagpatuloy po nila yon. Dahil kung yung mga nauna sa atin, hindi po nagbigay, wala po tayo ngayon dito. At wala po tayong ganitong lugar. Okay. So doon sa mga kapatiran natin na nauna noon, yung mga kasamahan natin noon, na yung iba wala na po rito, yung iba nag-abroad na, nag-cross country na, yung iba nag-for good na. At meron din tayo mga kapatiran noon, na mga leaders na yung iba kinuha na ni Lord. Alam niyo po kung noon, tinanggihan po nila yung mga envelopes na yan. Kung noon, hindi po sila nagbigay. Kung noon, hindi sila sumunod. Hindi sila nag-obey sa mga salita ng Diyos. Wala po tayong ganitong lugar ngayon. Amen? So every time po na tinatanggihan po natin, or every time na hindi po tayo nagbabalik or nagbibigay sa Panginoon, ito po is parang sinasabi natin na we are not giving chance for the next generation. Amen? But when we give sacrificially, when we give faithfully for the benefits of this church, in the essence, para na rin po tayong nag-preach. Okay, alam niyo po ba yun? Kapag daw tayo nagbibigay sacrificially, kapag tayo nagbibigay faithfully, para na rin po tayong nag-preach. Why? Because we are supporting, we are giving in the place where the gospel is preached. Amen. Amen. Hallelujah. So, sacrificing para naman po tayo magpakayagan sa salita ng Diyos. Okay? Alam niyo, kaya po nakarating sa atin ang salita ng Diyos mag-go spiritually. Kaya ang lahat meron na ito. Kasi po, nagsakripisyo po at nagbigay po yung mga nauna po sa atin. Amen. Kaya po tayo nagpapala sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, ng mga worship songs. Bakit tayo may bakit tayo may instrument? Bakit po tayo bakit tayo nakakapag-share ng salita ng Diyos? It's because of the generosity of those na nauna sa atin. Okay? Because they obeyed. Because they gave. Okay? So, we guys have been generous enough also. Pag may blessing tayo, wag natin sarilinin, but share it to others so that other people will come to know Jesus as well. Okay? So, alalahanin po natin, sa loob po ng 22 years, actually 22 years na po ang JCSGO Hong Kong. And this church has invested a lot already. Marami na po tayong naipundar dito po sa gawain ng Panginoon. Okay? So, bakit? Kasi po, uulitin ko, dahil yung mga nauna po sa atin, naging generous po sila. Hindi po nila pinabayaan ang gawain ng Panginoon. They give sacrificially. They give faithfully. Amen? And they give faithfully. Okay? Wala man sila ngayon dito, yung iba nag-abroad na, o yung iba is nag-abroad na rin, but hindi nila pinabayaan yung pagbibigay nila at pagbabalik nila sa Panginoon. Okay? Nag-invest po sila para may lugar po tayo sa gawain ng Panginoon. Okay? This ministry exists and made possible because of the generosity of those people who are faithful in giving. Amen. Sino po yun? Tayo po yun. Okay, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay natin, ang patuloy na nagbibigay sa kanyang gawain. Amen? Hallelujah. And because we invested in this ministry, God can work to other people also. Amen. Hallelujah. So patuloy po tayo magbigay sa Panginoon. Actually, hindi the right term for that is pagbabalik. Kasi lahat ng meron tayo galing sa Panginoon. Kaya lahat yan, magbabalik lang po tayo sa Panginoon. Actually, ang Panginoon, hindi naman niya kailangan ng pera. Sabi ko nga, lahat nasa Kanya na. Nagbabalik po tayo
para po may magamit sa gawain ng Panginoon for the furtherance of His kingdom. Amen. Para may lugar tayo na patuloy na magamit para sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. So sa tulong po ng mga faithful givers, kaya po tayo nananatili dito. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po ba, our battle is the fight of faith. Hindi po kahirapan, hindi kakulangan, hindi kawalan, hindi sakit. Kaya hindi tayo makapagbigay ng ating ikapo, ng ating love offering, ng ating pledge. Okay? Hindi po yan ang kalaban natin. Actually, ang kalaban natin ay ang ating pananampalataya. The fight of faith. So mga kapatid, ipaglaban po natin yung pananampalataya natin. Amen. You know what? If we will just open our spiritual eyes, there's a lot of blessings coming into us. Alam niyo ba, in the Spirit, hindi tumitigil ang buhos ng biyaya sa buhay natin. Hindi po natin makikita ito if we will not open our spiritual eyes. Amen. So our battle is the fight of faith. Hindi natin mabitawan yung mga tithes natin, yung mga first fruits natin. Actually, this month of January is the best time and the best month na magbigay po tayo ng ating first fruit. Sa first fruits po natin, is either pwede natin ibigay yung 1 month salary natin, yung 1 week salary, or 1 day salary. Okay? So, isiningit ko lang po yan because still this is the best and the right time to give our first fruit. Okay? Gaya ng sabi ko, our battle is the fight of faith. Kaya hindi tayo makapag-release, hindi natin mabitawan, hindi natin maibigay yung para sa Panginoon. Okay? Why? Kasi nag-aalala tayo, baka kulangin. Okay? Kulangin yung sahod natin. Kulangin yung pang-remit natin. Kulangin yung pang-tuition ng mga anak natin. Kulangin yung pang-allowance natin. Amen? Kaya nga ang sabi ko, our battle actually is the fight of our faith. Amen. So exercise our faith. Amen. Kung kulang ang pera sa kamay mo, ilagay mo sa kamay ng Panginoon. I-release mo yan. Amen. Give and it shall be given unto you a good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured out in our lap. Amen. Kapag nagbigay po tayo. Amen. Hallelujah. So wag po tayo matakot magbigay ng ating tithes, ng ating first fruits, ng ating mga love offering, yung support po natin. Amen? Alam nyo, it is you who will lose the blessings if you will not give. Kasi nasa salita po ng Panginoon yan. Okay? Doon na lang sa mga kalitigin, malinaw na sinabi po ng Panginoon, bring your tithes and offer. Bring your tithes into my storehouse. Amen? Yan po yung susi. Amen? Hallelujah. Giving is the key to prosperity. Amen po ba? So yun, gaya nga sabi ko, check our heart. Tignan natin, ano ba yung mga bagay na humahadlang para hindi natin maibigay yung para sa Panginoon, yung para sa gawain ng Panginoon. Okay, I will give you a few minutes. Check your heart. Ano ba yung humahadlang? Gaya nga ng sabi ko, the battle is our faith. Yun po yung kalaban natin, yung pananampalataya natin. But if we give by faith, wala na pong magagawa ang tao dyan. Amen. So maibibigay na po natin. Kaya kasabi ko kanina, ang dahilan niyan is kulang. Kaya sabi ko, kung kulang ang nasa sa kamay ninyo, ilagay ninyo sa kamay ng Panginoon. Wag po tayong mag-focus sa 5 maliliit na pirasong tinapay o sa 2 maliliit na pirasong isda. Kapag nag-focus ka sa bagay na yon, alam niyo po ba na what you focus, doon ka na lang lagi nakatingin. Pero kung ang titignan mo, yung pagdami noon, and then you are going to release it. Amen? Kung ano yung meron ka, kung ano yung maliit na meron ka, you are going to release it. And expect the tremendous blessing that God will have for you. Amen.
Hallelujah. So yun lang po. Exercise our faith. Yun po ang kailangan natin, yung pananampalataya natin. Amen? Huwag lang po kasi tayo nakapokus sa kayang ibigay sa atin ng Diyos. Isipin din natin yung kayang gawin ng Panginoon, isipin din natin yung kaya nating ibigay sa gawain ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. So, I pray na sa mensahe ng Panginoon ito is, kumbaga na isa puso po natin ito at wala na po magiging dahilan. Dahil alam nyo ba, gaya ng devotion natin kanina na anak po tayo ng Diyos. We are a child of God. At sa isang magulang, alam na natin yon na hindi natin pababayaan ang ating mga anak. Sugat din po ang ating amang nasa langit. Hindi po niya tayo pababayaan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. As long as we give what is best for the Lord, expect the blessings. Amen. Hallelujah. So hanggang doon na lang po, and let us pray. Oh yes, Father God in heaven, Lord, maraming salamat po ang nasa mensahe mo sa amin sa araw na ito. Lord, dalangin namin, Panginoon, Lord, na hindi po mo ang puso ng bawat isa, Panginoon, Lord, in terms of giving, oh Father God, to have a cheerful heart, to give, to be a generous sa iyong gawain, Panginoon. Lord, upang magpatuloy pa, oh Lord God, hallelujah, ang gawain mo ito, Panginoon. Lord, as your child, oh Father God, we have everything, oh Lord God. What is yours is ours, Panginoon. Lahat ng pag-aari mo, Panginoon, ay pag-aari na rin namin, Panginoon. Kaya wala na pong magiging dahilan, Panginoon, o Lord God, upang maging puripot kami sa pagbibigay para sa gawain mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Ama, and we expect, O Father God, supernatural, extraordinary, hyper blessings that comes from you, O Father God, if we give what is due to you, O Lord. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So today is the last Sunday of the month. So we are going to partake the Holy Supper or the Holy Communion.